ang lupain ay bumabalot ng kanilang kultura, bumabalot ng kanilang pamamahala, at ang kanilang kabuhayan. So, yung phrase na ang lupa ay buhay ay talagang pinapatotohanan ng mga katutubo saan man dito sa Pilipinas. Maraming salamat po sa paglipid. Nagpapasalamat kami dahil natupad na ang matagal na namin ipinaglalaban. Ang certificate na binibigay o ang title na binibigay ay recognition of their right to the domain, no? Na matagal na panahon na hindi kinilala ng gobyerno. Ito'y makikita sa salaysay ng mga matatanda, sa tribo at sa mga anumang mga kasulatan na nangyari na nung unang panahon. Halimbawa, mga historical accounts, no? At pinapatunayan rin ito ng mga pruweba na nandito ang kanilang mga libingan, nandito ang kanilang mga sacred grounds at kung ano-ano pang mga palatandaan ng kanilang pag-occupy sa isang lugar. At yung NCIP na siyang National Commission on Indigenous Peoples na siyang may kapangyarihan na tumulong sa pagsusukat ng ancestral domain ay dapat sumunod doon sa tinuturo ng mga taong hangganan ng kanilang boundaries. Yung sa Bataan, maraming areas ang nagpasok na rin ng kanilang mga petisyon na isukatin ng kanilang mga lugar. Ang karaniwan kasi sa first step, bago mo kunin yung testimony ng mga matatanda tungkol sa boundaries, ay gumagawa ng community mapping process. Itong community mapping process, batay sa salaysay ng mga matatanda, iguguhit ng mga tao sa krokis kung nasa ng kanilang ancestral domain. At ito ay ipapantay sa isang topographic map. Hindi siguro mahirap yung delineation. Ang nagpapahirap ng delineation sa Bataan ay karaniwang sinasabing walang pera para ma-delineate ang kanilang mga ancestral domain, na nakakapagtaka dahil dapat naging prioridad ng gobyerno ang pag-delineate ng ancestral domain. Ang isang hadlang pa rin ay ang mga politiko rin, katulad sa isang lugar doon sa Kinaraga, mismo yung local government ang pumigil sa pagsusukat, na hindi naman dapat nila tinututulan dahil yun ay mga mamamayan rin naman nila at mas matatahimik kung talagang merong pagsukat. Ang isa ring bumabalakid sa pagsusukat ay ang mga interes na pribado nga na pumapasok doon sa, umi-entra doon sa ancestral domain. Kaming kangkana ay bago sa bakod. Ang lupa ay katumbas ng buhay. Land means life. Kung bakit ganon, lahat ng taga rito, pagka pinanganak, yung pusod ay nakaugnay na sa lupa yun. So, ang kuha na yun ay talagang mahalaga. Kung wala kang lupa, saan mo ilalagay yung pusod mo o pusod ng anak mo?
from as early as 1953 hanggang sa total lagban ng Aquino administration noong 1992, andyan sila. Pati yung mga bundok na yan, makikita, nalag over yun. Nung masyadong marami ng aggression sa kanilang lupain, humingi yung mga katutubo sa Baco ng pamamaraan na magkaroon ng formal na recognition ang kanilang paninirahan at pag-okupa doon sa teritoryo nila. Kaya pumasok sila sa proseso ng Dautu. After the lagban, may DNR daw number 2 noong 1993 yata yun na ang tinutukoy niyan is the indigenous peoples can claim their ancestral domains through DNR. Yon ang nagtulak sa amin na meron palang ganun. So, nag-apply kami ng ancestral or certificate of ancestral domain claim. Nagsimula yon. It took us up to 1998 na mabigyan ng KADSI. Nung nagkaroon nga ng IPRA, may pamamaraan doon sa IPRA para i-convert mo yung iyong KADSI o yung Certificate of Ancestral Domain Claims mo into a KADT. So, bagamat sa batas, dapat hindi na uulitin yung proseso, sa kalagayan ng mga katutubo sa Bacol, inulit uli yung buong proseso ng pagsusukat at paglilinaw kung saan ang boundaries ng mga katutubo. Ang desire ng taga rito, sana nga mabigyan man lang ng instrumento kada may lupa para makita o meron silang sariling hinahawakang dokumento na yung lupa yun ay sa kanya. Para daw may ipamamana sa anak o kaya apo. Ang haka-haka ng iba. Dahil ang karamihan kasi, pagka mayroon siyang titulo, pwede na isanla o kaya ipagbili. Pero ang KADT kasi cannot be sold, cannot be mortgaged. Kaya isang factor na yon na talagang to keep the KADT or to keep the ancestral domain intact. It is under the IPRA law, cannot be sold outside. So yung transfer lang yan Within the tribe or within the relatives or clan. Ang nagmamay-ari naman sa lupaing ninuno ay hindi isang tao, kundi isang tribo. At ang lupaing ninuno ay minana mula sa mga ancestors at isasalin rin sa mga susunod na lahi. So, pag sinabi mong benta sa kaisipang legal, hindi ikaw ang may-ari. Paano mo mabibenta yon? Kahit makakuha ang katutubo ng kanilang recognition sa titulo, hinahamon pa rin sila ng mga development aggression. Lalong-lalo na ngayon na ang mining policy ng gobyerno ay talagang napakadiin at napakasidhi na lahat halos ng ancestral domain ay threatened by mining claims. Nasimulan na ng dalawang company ang pag-usap. Yung isa, andiyan na, ongoing na, yung sa Barangay Gambang. Ongoing na yung consultation sa may grupo sa barangay na ibinigyan na nila yung consent para sa exploration. Sa Ampusungan naman, isang barangay dito, malapit dito sa poblasyon, yung exploration for mining din. Kasalukuyang household visit yung company representative para makuha kung ano ang gusto ng taga Ampusungan.
yun yung pagtingin ng mga katutubo na hindi naman sila against development. Pero tingnan naman natin yung kapakanan ng karamihan sa ginagawa nating development. Ang Matigsalog nandito na noon at noon pa. Kung titingnan natin yung genealogy, umabot kami ng 15 generations. So, naano pa namin yan. So, ang tagal na matagalan na panahon. Ito'y prevalent rin sa lahat ng mga tribo na sila'y create. There's a creator. Yun, lahat ng tribo naniniwala na may nag-create sa kanila. Iba-iba lang ang pangalan. Merong Manama, merong Bathala, merong Apo Mamalyari. Basta sila'y na-create. And kasabay nun ay ang pagbibigay sa kanila ng teritoryo para pangalagaan. So sa Matigsalog, ganun din. Binigay sa kanila mga kabundukan at nanirahan nga sila along the Salog River, kaya nga tawag sila Matigsalog, although konektado rin sila sa mga Manobo ng Arakan na naniniwala na ang certain territory ay binigay sa kanila. Sakop ng ancestral domain. Ito, talagang sakop ng ancestral domain. So, Noong 1960s, itong ancestral domain namin, nandyan pa yung karamihan ng mga baboy damo, nandyan pa yung magandang bukirin, nandyan pa yung mga magagandang tanawin. Pagkatapos ng 1960s, dumating yung mga laging concessionaires, mga aransero. Halimbawa sila si Bueno Ranch, Dacodaw Ranch, Villa Ranch, Puentes Ranch, Season Ranch. Naging ranso yung portion ng ancestral domain namin. So, naging nahihirapan yung mga katutubo natin, yung mga kasamang katutubo, Matigsalog. Dahil dun sa, kung may itatanim man sila, kakanin ng yung baka. So yun. Tapos
maraming mga abuso na nangyari sa tribo. Halimbawa yung sabi ng cowboy, punta kayo dito dahil kakatayin natin itong kalabaw o yung baka. Tapos nung nandun na yung mga katutubo sa nag-aantay sa kanilang share, halimbawa, so ini-strapping ng cowboy. Kasama pa doon ng namatay yung buntis. So maraming namatay. So doon nag-umpisa yung galit ng mga Matigsalog Manubo headed by Dato Lorenzo Gawilan Sr. Sabi ng ibang mga dato, ano yung gawin natin, Dato Gawilan? Tayo, punta ta doon sa bundok. Lalabanan natin yung mga tao nag-aapi sa atin. Sabi ng ibang mga dato, paano natin paglaban na wala tayong baril? Sabi ni Dato, mayroong Panginoon. Kung utos na ng Panginoon na alisin tayo dito, so wala tayong magawa. Pero kung ang Panginoon may awa pa sa atin, may pag-asa pa tayo. Nagkaroon ng uprising in 1975. So maraming namatay na mga sundalo, may mga Christians din nasama, halimbawa yung mga cowboy nasama doon. So nung pagkatapos ng uprising, inorganize ni sinabihan ni President Marcos noon si Manday Elizalde, yung Presidential Advisor on National Minorities, napuntahan mo si Dato Gawilan dahil yun ang leader ng yung uprising na nangyari. Kausapin natin sila at ibigay yung kanilang mga demand. Tinanong ni Elizalde si Dato Saligan Gawilan, Dato, bakit nagrebilde ka? Sabi ni Dato, wala ako nagrebilde. Gibuhat ko lang kini, ginagawa ko ito dahil tao kami. Tao kami, hindi kami hayop, hindi kami kalabaw, hindi kami unggoy, hindi kami usa, kundi hindi tao kami. Bakit inaapi kami ng mga mayaman at mga politiko? So, anong gusto mo? Sabi ni Dato, ibalik kanako ang yutang na tawhan. Pasalamat kami. 2 buwan lang at 2 linggo yung uprising. Kaya nga, kung maano natin yung July 14 to 16, araw ng Matigsalog yan. Dahil yun ang panahon na binigay ni former President Marcos yung demand namin. Isang magandang halimbawa yun na sa pagpapatotoo na ang IP ay handang magbuwis ng buhay para matupad niya yung kanyang, kasi ang kanyang panata, hindi lang naman doon sa kanyang pamilya o sa kanyang tribo, ang panata ay mula sa Diyos. Kaya kung hindi niya mapapangalagaan ng lugar, talagang gagawa siya ng kahit dahas. No? Sabi nga ni Dato Cosme, isang Matigsalog leader natin, na nagdaan sila sa dahas para mabalik ang lupa at sana, hiling niya, hindi na maulit-ulit. Nung naging municipal mayor yung father ko, parang na-minimize yung gano'n na conflict kasi kung mayroong problema yung katutubo at saka Christian, na instead na pupunta sa korte, mayroong tribal council at saka doon pag-uusapan yung problema. Halimbawa, tanungin yung Christian na ano bang gusto mong, saan tayo dadaan.
sa paglutas ng ganong problema. So sabi nung Christian na kung maaari dito tayo sa amicable settlement, which is yung traditional nga. Halimbawa naman may mga katutubo versus migrants. Mga Bisaya, halimbawa, tinatawag namin Bisaya yan. Tatanungin namin ang both parties. Halimbawa, saan bang gusto nyo? Doon tayo sa katarungang pambarangay or dito tayo sa customary laws practices. Doon ang minsan magsabi itong mismo yung migrants. Sabi nila, doon na lang kami sa customary practices. Dahil pag dito sa katarungang pambarangay, kung hindi kami magkaayos, baka mag-ilibit pa ito ng mataas na panahon. Mayroon pa rin kasi kung tingnan natin yung nangyari doon sa part ng ancestral domain, doon sa particularly sa Marilog District, na mayroon ding mga actually part ng ancestral domain yun. At saka yung mga kaibigan, yung mga kasama namin doon na mga katutubo, dahil nga sa kahirapan, yun yung parang sinasakyan ng mga multinational millionaire doon sa galing sa Davao na dato, baka pwede nating i-develop yung lugar nyo. Mayroon bigyan kita ng ganito, ganyan. So, ang nangyari, naibenta na yung lupa. Kahit sino naman yung katutubo na nandun, na kung minsan walang makain sa isang araw, mayroong milyonaryo nag-alok ng 10,000, edi kahit sino naman siguro. So, yun nga ang parang attempts na nangyayari dyan sa ancestral domain. Sa hanay ng mga katutubo, ang mas pinapangambahan ang pagkasira ng kultura at ang pagkapalit nito sa mga ilang pag-uugali na hindi naman talagang lapat doon sa paniniwala ng katutubo, no? At para sa isang katutubo, ang pagsira ng kultura ay pagsira sa sarili. Kasi sabi nga nila, yung kapayapaan mo, yung inner peace, nawawala. Kaya yung pagkasira ng kultura sa hanay ng mga kabataang katutubo, lalo-lalo na yung na-expose sa mainstream, ay talagang isang threat para sa, hindi lang sa individual, kundi sa community rin. Dahil yung community peace nga ay nagagambala. Sa henerasyon namin ngayon, kasi kaming kabataan ngayon is mga parang pangatlong henerasyon kami ngayon. So far, parang nahihirapan na rin yung mga elders namin kasi karamihan sa mga kabataan, parang nahahati ng dalawang faksyon. Unang-una, may mga kabataan na rin ngayon na parang nahihiya sila sa kanilang tribo, nahihiya sila na tinatawag silang lumad. At saka may mga iba naman na naniniwala pa rin, parang gusto nilang i-uplift talaga kung ano yung tribo Matigsalong. Malakas yung erosion dahil nga ng kultura, dahil nga sa exposure ng mga tao sa mainstream society at dahil rin siguro sa backlash ng discrimination. Ang ginagamit po namin, pinipreserba namin yung kultura, halimbawa sayaw, kanta, at saka yung mga customary laws po namin, parang parang yung ano yung kaugalian ng katutubo noon dapat ibalik. Dapat hindi natin ikakahiya sa ating lipunan. Kung akong tanaw, walay problema. Kinahanglan lang kini i-develop, kinahanglan lang kini pakusgon. Kay wala dili man problema nga tungod kay naka-eskwela, i-set aside na ang kultura. Pero akong tanaw nga, gikinahanglan kini nga buhion yun, i-develop lang. So dili kami gusto nga mawala, tungod kay ang history of indigenous people, ancestral domain, ang identity is the part
of the life of indigenous peoples. Nga dili kami gusto nga mawala tungod kay mapatay ang indigenous people kung mawala kanang kultura. That is part of life of indigenous people. Kasi yung IPRA dapat nagbabalik sa katayuan ng katutubo bilang mahalagang bahagi ng lipunan. At hindi sana puris at dapur. Diba? Kung meron mang development, dapat nangyayari yan sa lahat ng mga tao sa Pilipinas. At lalong-lalo na doon sa mga katutubo na nalagay sa isang unjust situation. No? So, siguro yung pagkakaroon uli ng pagkilala sa kanilang lupain ninuno ay isang malaking hakbang. Ang pangalawang hakbang siguro ay makapagdesisyon sila kung anong nangyayari sa kanilang lupain ninuno. Kaya yung provision tungkol sa free and prior informed consent, no, ay mahalaga rin na nakukonsulta yung mga komunidad sa mga proyektong pumapasok sa kanila. At pangatlo, yung pagpapahalaga rin sa kultura. Ang kultura nila ay kakaiba, hindi hamak. No, kakaiba, ngunit hindi hamak at hindi talo sa kultura natin.